Magandang tanghali po. Salamat po sa pagkakataon na binigyan niyo po sa akin upang tayo po ay makapag-aral ng salita ng Diyos sa tanghaling ito. At ilapit natin sa Panginoon ang ating mga pananalangin at pangangailangang espiritual, pisikal, at kung ano pang nais nating iabot sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Pagkatapos ng panalangin, magbabasa ako ng verses sa Bible, tapos bigyan nating pansin ang salita ng Diyos. Nawa ito ay maging pagpapala sa inyong lahat, sa ating lahat, sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Alright, so sa time na ito, yugon natin ang ulo, pikit ng mata, at mag-pray tayo. Dakilang Diyos, salamat Lord sa araw na ito, Lord, na binigay niyo sa amin upang kami po ay makapag-aral ng salita ng Diyos, makapagbigay pansin sa inyong mga salita. Nawa, dakilang Diyos, i-bless po ninyo ito sa aming kaluluwa at ito po ay maging ginhawa at gabay sa amin sa araw na ito, Lord. Kayo po ang maluwalhati sa amin, Lord, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Linalapit po namin sa inyo ang aming mga pangangailangan. Linalapit po namin sa inyo ang aming mga kalusugan, Lord, hilom para sa iba, Lord, at tunay na kayo po ay dakila at kami po ay kumikilala sa inyo, nagpapasailalim sa inyo, Lord. Haplusin po ninyo ang bawat isa, Lord, sa aming puso, Lord, at ang Banal na Espiritu Santo ang gumabay sa amin sa inyong mga salita, Lord. I-bless po ninyo ito sa aming kaluluwa. In Jesus' name, Amen and Amen. Sa Genesis chapter number 2, dito natin makikita sa unang aklat ng Biblia, yung Genesis, patungkol sa paglikha ng Diyos ng lahat, maliban lang ng kanyang sarili, sapagkat ang Diyos ay walang simula, walang katapusan. At sa Genesis chapter 1 ay ang paglikha ng lahat ng mga bagay. Sa Genesis chapter 2, ito ay karagdagang impormasyon patungkol dun sa unang linggo ng paglikha ng Diyos ng lahat. At sa Genesis chapter number 2, makikita natin, nagbigay ang Panginoon ng iba pang mga detalye patungkol sa paglikha ng Diyos ng tao. Sa Genesis chapter 2 verse 4, ang sabi ng Bible, ito ay ang kasaysayan tungkol sa langit at lupa sa araw na likhain ng Panginoong Diyos ang lahat, ang langit at ang lupa. Nang sa lupa ay wala pang tanim sa parang at wala pang damo sa hindi pa nagpapaulan ng Panginoong Diyos sa lupa at wala pang taong nagbungkal ng lupa. Ngunit may isang ulap na pumaitaas buhat sa lupa at dinilig ng buong kapatagan ng lupa. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningaan ng mga butas ng kanyang ilong ang hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. So dito natin makikita ang summary ng Panginoon sa paglikha niya ng mga halaman at pagbigay ito ng mga prutas at paglago ng mga damuhan at halaman. Subalit wala pa yung ulan at wala pang nagbungkal ng lupa sapagkat hindi pa nilikha ng Diyos ang tao. So sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, makikita natin nilikha ng Diyos ang mga halaman ng ikatlong araw. Wala pa rin ang sinag ng araw ng ikatlong araw sapagkat ang araw ay nilikha ng Diyos sa ikaapat na araw. So walang ulan, walang sinag ng araw, pero ang mga halaman at mga damo ay namumunga. Paano ito nangyari? Ito ay sapagkat hindi ho nakasalalay ang pisikal na buhay sa pisikal na bagay, kundi nakasalalay ang pisikal na buhay sa espiritual na Panginoong Diyos na naglikha ng mga halaman. So, ang ibig sabihin nito, ang buhay ay hindi dahil sa gawa ng tao o sa pisikal na pamamaraan lang, kundi ang tunay na buhay ay nanggagaling sa Panginoong Diyos.
At kung ikaw ay ibibless ng Diyos, kahit na walang tubig, kahit na walang sinag ng araw, ang bubuhayin ng Diyos ay mabubuhay, hindi dahil sa tao, kundi dahil sa kanyang sarili, sa Panginoong Diyos na nagbibigay ng buhay. Amen? So, ang kasaganahan at ang pamumunga ay hindi dahil sa tao, kundi dahil sa Panginoong Diyos. Gaya ng mga halaman ng Genesis chapter 2, hindi nangangailangan ng tubig galing sa ulan sapagkat wala pang ang ulan noon. Sa kapanahonan ng Genesis 2, walang ulan pero pinahintulutan ng Diyos na magkaroon ng hardin at gamit ang ambon or ang mga ulap na pinababa ng Diyos sa lupa upang mabigyan ng nutrition ang mga halaman at ito ay mamunga. So ang Panginoong Diyos ang nagbibigay ng kasaganahan at buhay at ginhawa. At huwag nating kalimutan, ang buhay natin ay hiram lang sa Panginoon. At tunay na kailangan natin ang sinag ng kanyang mukha, ang sinag ng kanyang salita, upang magkaroon tayo ng prutas o bunga sa ating pamumuhay. So dito sa Genesis 2, una sa lahat makikita natin ang pangalan ng Panginoong Diyos na ibinigay niya sa tao upang mapagkatiwalaan siya. Sabi dito ng Bible, nang sa lupa ay wala pang tanim sa parang at wala pang damo na tumutubo sa parang, sapagkat hindi pa nagpapaulan ang Panginoong Diyos. So, Panginoong Diyos, yun ang isa sa kanyang mga pangalan, isa sa kanyang titulo sa Biblia ay Panginoong Diyos. Lahat ng nakakilala sa pangalan ng Diyos ay may ginhawa at ligaya sa puso. Kung tunay na kilala mo ang Panginoong Diyos, doon mo makikilala talaga ang simula, ang pasimuno ng kaligayahan ng kaluluwa o ng kaligtasan o ng kaginhawaan ng kaluluwa. Nasa pangalan ng Panginoong Diyos. So sa Biblia, isa sa kanyang pangalan ay Panginoong Diyos. Na yung Panginoon, nanggagaling yan sa Hebreo, at ang original na pagbigkas ng pangalang Panginoon sa Hebreo ay Jehovah o Jehovah. Yung mga kaibigan nating saksi ni Jehovah, doon sila tama. Na ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Pero saan sila nagkakamali ay sa Ebanghelyo, magandang balita ng Panginoon. So anyway, ang pangalan ng Panginoon ay Jehovah or Jehovah. Yung Diyos, nanggagaling din yan sa Hebreo, at ang original na pagbigkas ng pangalang Diyos sa Hebreo ay Elohim. Elohim. Siya ay ang Jehovah Elohim. At ang Elohim ay nangangahulugan ng iba't ibang mga kahulugan. At yan ang titingnan natin ngayon. So, ang pangalang Jehovah ay nangangahulugan na siya ay Diyos na nag-iisa. At Diyos na nabubuhay na walang suporta. So, lahat tayo nabubuhay, pero sinusuportahan tayo ng hangin, pagkain, mga kaibigan, mga kamag-anak. Kailangan natin ng sustento sa buhay nating kalusugan. Pero ang Diyos ay nabubuhay sa kanyang sarili. Nagsasarili ang Diyos, wala siyang kailangan upang siya ay mabuhay. Hindi niya kailangan ng hangin, hindi niya kailangan ng pagkain, hindi siya natutulog, hindi siya napapagod. Siya ay Diyos na makapangyarihan, siya ay nag-iisa, siya ay Jehovah. Yan ang ibig sabihin isa sa mga ibig sabihin ng pangalang Jehovah. Pangalawa, ang ibig sabihin ng pangalang Jehovah or Jehovah ay siya ay ang Diyos na tapat. Tapat. Amen? So, ang Panginoong Diyos ay tapat. Tayo bilang tao, syempre makasalanan tayo, hindi naman tayo tapat palagi. Sometimes nagkakamali tayo, sometimes nagkakasala tayo. At talagang hindi tayo nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kapag ang pag-asa mo nasa tao, palpak talaga. Amen?
Ilagay mo ang iyong tiwala sa isang Diyos na tapat. Amen? At yan ay ang Panginoon. The Lord. Sa English, Lord. Sa Tagalog, Panginoon. Sa Hebreo, Jehovah. Ang Panginoon ay tapat. So may mga pangako ang Panginoon sa salita ng Diyos para sa kanyang mga anak. Para sa kanila na kumikilala sa Kanya, nagsisi at sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. At ang mga pangako ng Diyos ay hindi niya nakalimutan magpakailanman at hindi niya maaaring talikuran ang Kanyang salita. Siya ay ang Panginoon at Siya ay tapat. Siya ay Panginoon at Siya ay nag-iisa at hindi niya kailangan ng sino man upang Siya ay mabuo o mabuhay. At ang pangalang Elohim naman, Elohim, so Jehovah Elohim, yung Elohim naman nangangahulugan na Siya ay makapangyarihang Diyos. So, tunay na ang kapangyarihan ay hindi nakabase sa tao. Ang tunay na kapangyarihan ay nakabase sa Panginoong Diyos. Siya na ang ating manlilikha. Kaya lahat ng pangangailangan natin dapat iabot natin sa Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya at may tiwala tayo sa Kanya na Siya ay tapat at Siya ay makapangyarihan at walang imposible sa Panginoon. Amen? Walang imposible sa Panginoon. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Siya ay Elohim. Elohim, Jehovah, Elohim. Pangalawa na ibig sabihin ng Elohim ay hindi lamang siya ay malakas, makapangyarihan, kundi siya rin ay plural. So sa Hebreo, pagdating ng mga pag nakarinig kayo ng ibig sabihin plural. Mga Diyos or may mga sa loob ng kadiyusan ay nandoon ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. At ang tatlong ito ay iisa ayon sa 1 John chapter 5 verse 7. So, kung paano nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang larawan at sa kanyang wangis at ang tao ay nabubuo ng katawan, espiritu at ng kaluluwa. Tatlo, pero iisa ang tao. Ganon din ang kanyang manilikha. Siya ay Elohim, plural. Ama, Anak, Espiritu Santo. Subalit ang tatlong persona na yan ay nagkakaisa. So yan ang Diyos ng Biblia, pinapakilala niyang kanyang sarili sa Biblia, siya ay Jehovah Elohim. So itong Diyos na ito, pinakilala niya ang kanyang sarili at lahat ng sa kanya ay nagtitiwala ay may kagalakan sa puso at may kasiyahan at may kaligtasan sa kanyang pangalan. So kilalanin natin ngayong araw na ito, ngayong taon na ito, ang tunay na Diyos ng Biblia, yan ay si Jehovah Elohim or ang Panginoong Diyos na tinatawag ng Genesis chapter 2. Pangalawa, pansinin natin na ang Diyos ang nagbibigay ng buhay at ang Diyos ang nagbibigay ng kasaganahan. Sabi ng Bible, nang sa lupa ay wala pang tanim sa parang at wala pang damo na tumubo sa parang sapagkat hindi pa nagpapaulan ng Panginoong Diyos sa lupa at wala pang tao nagbubungkal ng lupa. Ngunit pinayagan ng Diyos ang isang ulap o isang ambon na tumaitaas buhat sa lupa at dinirig ang buong kapatagan ng lupa. So ang Diyos ang nagpadala ng ambon. Wala pa yung ulan pero pinadala ng Diyos ang ambon upang magkaroon ng bunga ang mga halaman. Wala pang nagbubungkal ng lupa, wala pang taong nilalang. Pero nandun na hinahanda na ng Diyos ang pagkain ng tao. Now, before na nagkasala si Adan at si Eva, ang pagkain ng tao ay vegetables, herbs, mga halaman. Ngayon lang tayo nagkaroon ng fried chicken at saka ng crispy pata. Pagkatapos ng mahulog sa kasalanan si Adan at si Eva at pinayagan ng Diyos na kumain ng karne ang tao sa Genesis chapter 9. Subalit sa Genesis chapter 2, ang pagkain ng tao talaga ay vegetarian, halaman. So anyway, nakikita natin dito na again, gaya ng sinabi ko kanina, nakasalalay ang physical na buhay hindi sa araw o sa ulan, kundi sa Diyos na nagpadala ng ambon. So, dito dapat tayo ay magalak at magpasalamat sa Panginoon dahil pinapatunayan nito na una ang Diyos ay makapangyarihan pero pangalawa
ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Amen. Maaari tayong magtiwala sa Panginoong Diyos. Lahat ng mga pagsubok na pinapadala ng Panginoon ay pinapadala niya upang tayo ay testingan o bigyan ng exam kung mapapasa natin ang mga pagsubok ng Diyos. Kapiling niya, kasama niya kung magtiwala ka sa Kanya. Walang pagsubok ang dadaan sa iyo na hindi na tinimbang ito ng isang Diyos na nagmamahal sa iyo. So magtiwala ka sa Panginoon na maaaring magbigay ng bunga sa kalagitnaan ng wala. So ang Panginoong Diyos ay tapat at ang Panginoong Diyos ay makapangyarihan. At panghuli, pansinin natin kung paano nilikha ng Diyos ang tao. Sa Bible ang sabi, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. So kaibigan, tayo ay galing lang sa lupa. Alabok ng lupa sa Job chapter 33 verse 6, isa sa mga kaibigan ni Job ay si Elihu. At ang sabi ni Elihu sa Job chapter 33 verse 6 na tayo ay mula rin sa putik. Alabok, putik, luwad, or alikabok. Ang katawan ng tao ay galing sa lupa at babalik din ang katawan natin sa lupa balang araw. Imagine natin, siguro kung ang buhay ng tao ayon sa Bible ay 70 years at maaaring umabot ng 80 years kung malakas ang katawan. Sa palagay ko, 80 years from now, lahat tayo na nandito ay magiging babalik din sa lupa balang araw. Yung iba, malayo pa, yung iba malapit na. It doesn't matter. Dahil tayo ay nilikha ng Diyos galing sa putik o alabok or alikabok ng lupa, tayo rin ay babalik doon. Ngunit, sa awa at grasya ng Diyos, pansinin niyo ang sinabi ng Bible. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningan ang mga butas ng kanyang ilong at hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. So hindi lang tayo nilikha ng Diyos galing sa putik at ng lupa, kung hindi hiningan tayo ng Diyos ng kanyang hinga at binigyan tayo ng pagkakataon na mabuhay at magkaroon ng kaluluwa at maging buhay na kaluluwa. Amen? So ang tao ay hindi katawan lang, hindi physical ang tao lamang. May aspeto na espiritual ang tao at yan ang aspeto na nagbibigay saysay sa katawan. So ang tao ay hindi buo kung hindi tayo nilikha muli ng Diyos at ma-born again uli, sapagkat yung unang pagkasilang natin, yan ang unang pagkasilang. Pero pag naisilang ka sa Espiritu, dahil sa pananampalataya at pagsisisi ng kasalanan, pananampalataya kay Kristo, ang ating Espiritu ay mabubuhay at tayo ay isang buhay na anak ng Diyos alang-alang kay Jesucristo. Nakikita ba ninyo na ang buhay ng tao ay hindi lupa lamang, kung hindi hiram ang buhay natin sa hininga ng Diyos. At dahil hiningan tayo ng Diyos, tayo ay ginawang buhay na kaluluwa. So kaibigan, huwag mong isipin na ang buhay ay pisikal lamang, na tayo ay parang hayop, walang saysay, kundi tayo ay nilikha ng kamanghamanghang paglilikha ng Diyos. Kung ang Diyos nilikha niya ang lahat, at ginawa niya ang lahat, pagdating sa tao, iba ang lengguwahe ng Bible. Pinorma niya ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa kanyang sariling wangis. So ang tao ay hindi lupa lang, kundi tayo rin ay merong bahagi ng pagkatao natin na espiritual at galing sa Diyos. Tayo ay buhay na kaluluwa. Kaibigan, ang ating espiritu at kaluluwa ay walang ginhawa sa lupang ito dahil hindi dinisenyo ng Diyos yung kaluluwa natin para lang sa lupa, kundi dinisenyo ng Diyos yung espiritu natin ay magkaisa sa isang manlilikha na nagmamahal sa ating kaluluwa
Bakit alam ko na mahal tayo ng Diyos? Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang mamatay, libing, muling nabuhay ayon sa banal na kasulatan para sa ating kaluluwa, upang maging tubos para sa ating kaluluwa. So balang araw, yes, babalik yung katawan natin sa lupa. Pero saan babalik yung ating kaluluwa? Kung ikaw ay na kay Kristo, ang iyong kaluluwa ay babalik din sa Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo. Pero kung ikaw ay hindi na kay Kristo, ang puot ng Diyos ay sumasa iyo at ikay nasa ilalim ng puot ng Diyos. Kaya dapat magsisi at tanggapin ang Panginoong Hesukristo habang may pagkakataon. Ngayon nawa ang maging araw ng iyong kaligtasan at magkaisa ang iyong kaluluwa sa iyong manilikha. Sa Psalm 139 verse 4, sabi ni David 14, ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha ang iyong mga gawa at kamangha-mangha at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. So, ganun din ang sinabi ni David patungkol sa kanyang paglikha, ang Diyos ay kumikilos sa kamangha-manghang bagay at kakilakilabot ang kanyang paglikha ng tao. So kaibigan, huwag kalimutan, ang tao ay hindi katawan lamang. Meron din siyang bahagi ng espiritual. At si Kristo lang ang maaaring magbigay sa atin ng kapayapaan sa ating espiritu, pati na rin sa ating katawan. Yuko natin ang ating ulo, pikit ang mata at magpasalamat sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat Lord sa blessing na binigay niyo sa amin. Buhay na binigay niyo sa amin, ito po ay hiram at nais po naming isoli sa inyong pasasalamat at pagpupuri. At gamitin niyo po kami upang maituwid ang mali. At ganoon din Lord, kami po ay lumapit sa inyo at umasa sa inyo at magkaroon ng ginhawa at kapayapaan. Hindi lamang ang aming espiritu, pati rin ang aming kaluluwa at ang aming katawan. Lord, i-bless po ninyo ang bawat isa na nandito, Lord, yung mga nangangailangan ng hilom, bigyan niyo po sila ng hilom. Lord, yung mga nangangailangan ng panustos para sa pangangailangan, bigyan niyo po kami ng panustos para sa aming mga pangangailangan. Tulungan niyo po ang aming mga anak, ang aming mga mahal sa buhay. Biyayain po ninyo sila hindi dahil sa amin, kundi dahil sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Salamat po sa pakikinig ninyo sa salita ng Diyos. Meron po akong babasahin. Gusto ko pong ibigay sa inyo. Pakibasa po ito, tapos pakipasa sa iba. Pag nakalaya na kayo, meron kaming church dito sa Tuktukan. Welcome na welcome po kayo sa amin at may tulong po kami para sa inyo. Salamat sa pakikinig ninyo sa salita ng Diyos.